At habang nakatikip ang mga kamay nito sa kanyang bibig tumulo ang luha nito sa kanyang mga hita at nasabi ng director, "Sorry. Siguro dahil tumatanda na ako, pero parang hindi ko mapigilan ang emosyonal ko, sorry, Mr. Jaizak," at sumagot ang ating bida, "Ayos lang po, naiintindihan ko po, at tanging ang mga taong natitira lamang ang makakapagpagaan ng kalungkutan ng mga naiwan, salamat sa lahat, Director. Pumunta ako dito para magboluntaryo, ngunit waka akong masyadong gagawin." Bulong nito sa kanya sarili, at habang nakatingin ito sa langit bumulong ulit ito, "Baka makita ko rin ang mga bata habang nandito ako." At naalala ni Choi Jae-zak ang nakaraan noong bata pa siya. "Gusto kong maging doktor tulad mo," sabi ng bata mataba, at sumagot ang ating bida, "Kung gusto mong maging katulad ko, magsisimula tayo sa pagbaba ng timbang, Jung-hyuk." At sumagot si Jung-hyuk, "Halika na. Kusa itong mawawala sa aking paglaki." Habang kinikiliti ito ng ating bida, at kahit hindi ako nakakadalaw ng madalas dahil sa sobrang busy ko, lagi niya ako sinusundan. Parang nakababatang kapatid ko siya sa akin. Nagtataka ako kung kumusta na kaya siya, bulong ng ating bida sa isipan. Pumunta ating bida sa kwarto ni Jung-hyuk, at bago pumasok sa kwarto ni Jung-hyuk, "Excuse me? Nandito ako para makilala ang estudyanteng si Jung-hyuk." At nagtanong ang lalaki na para zombie na hindi maintindihan ang itsura. "Ah, sino ka?" tanong nito, at tila ba na-shock ang ating bida. "Bakit ka pumunta dito?" sabi ng lalaki, at tila ba pinagpawisan ang ating bida, at sumagot ito, "Sorry. Student ka ba, Kim Jung-hyuk? Ako ang taong nakatanggap ng organ transplant mula kay Dr. Jung Hee-jin." At habang pinagpapawisan ang ating bida, bulong ito sa kanya isipan anong klaseng kondisyon ang kailangan niya sa ganitong estado. At sumagot ang lalaki, "Hee Hang, so ikaw yung taong yun," at lumabas ang system mode ng pasyente, mas mababa vitality, mas mahigit 5/10, mas mababa pangunahing sintomas, mas mahigit depresyon. Post-traumatic stress disorder, PTSD, kulang sa ehersisyo, mas mababa lokasyon ng illness, mas mahigit kasuklam-suklam sa mentalidad, mas mababa kasalukuyang kondisyon, mas mahigit hindi kagyat, mas mababa progreso, mas mahigit mahirap, masyadong mababa ang antas ng passive skill para mag-diagnose pa, at bagong magsalita ang ating bida, bumulong muna ito sa kanya isipang, bakit siya nasa ganyan kalagayan? Anong nangyari? Gusto sana kitang kumustahin dahil nabalitaan kong malapit ka kay Mr. Hee-jin. Sorry sa pagdaan ko ng walang paalam, at bigla sumagot ang lalaki, paumanhin, "Hindi maganda ang pakiramdam ko, kaya pwede bang sa susunod na lang tayo mag-usap? Masyado akong pagod ngayon," at nakatingin lang ang ating bida sa lalaki. Maya-maya ay bigla itong ngumiti at sumagot ang ating bida, "I'm sorry, dadaan ulit ako sa susunod." At nakalabas na siya sa kwarto ay bigla sumakit ang ulo nito, at tila ba ng inig ito sa sakit, at napahawak ito sa kaya ulo, at habang nakahawak ito sa kanya ulo nagsalita ito, "Those fuckers, seriously?" At may mga pumasok na mga alaala sa kanya isipang, at 2 months ago, bumibisita si Jung-hyuk sa hospital dahil sa pananakit ng tiyan. Ang diagnosis ay isang matinding pamamaga ng appendix, mas karaniwang kilala bilang col-api, na nanggangalan ng isang simpleng operasyon na may 100% rate ng tagumpay, at hindi ito sakit na nangangailangan ng psychiatric medicine at plastic surgery dahil sa mga komplikasyong medikal. At sigurado may tinatago nangyayari, at naglalakad ang ating bida papunta sa nurse station, at nang nakarating na ang bida sa nurse station, sinabi dito sa nurse, "Pakisave ang medical record ng pasyente na si Kim Jung-hyuk at mga resulta ng check-up sa isang CD para sa aking," at tinitignan na ng ating bida ang mga race data na binigay ng nurse, at bumulong ang bida sa kanyang isipan ang diagnosis ay nasasad na. Pagkakatapos ng pentomy, isang drainage tube ang nakakabit sa apektadong lugar. Kinabukasan, 5 p.m., ang pasyente ay nagreklamo ng matinding hypogastric pain. At ang mga resulta ng vital check ay may lagnat na 38.7 degrees Celsius. Sa araw na iyon, ang tubo ng paagusan ay hindi naruroon noong araw bago. Sa puntong ito, nagpa siya ang dumating na manggagamot isang paglipat sa ibang hospital para sa pasyenteng si Kim Jung-hyuk, at tinitignan nito ang medical chart habang hinihimas nito ang kanyang baba. Bumulong ang bida sa kanyang isipan na pagpasyahan ang paglipat noong alas 6 p.m., ngunit bakit naantala ito ang aktwal na paglipat hanggang alas 8 p.m.? Maya-maya ay pinakita ng doktor at sinabi nito na, "Anong sabi mo? Kailangan mo ang diagnosis ni Kim Jung-hyuk?" At sumagot ang bida, "Oo,
Ako ang pinadala ng ampunan. At nag-type ang doktor sa computer, hinanap niya ang Pinoy Lee recap, joke lang po, hihihi. At nagtanong ang bida, personal mo bang ginawa ang operation para sa pasyenteng si Kim Jung-hyuk? Tanong ng bida at sumagot ang doktor, oo ginawa ko, may problema ba? At muli lumabas ang system, trabaho ang specialization specialist, general surgery mas mababa, vitality mas mahigit 7/10, mas mababa, diagnostic power mas mahigit 4/10, mas mababa, surgery 3/10, internal medicine 2/10, mas mababa, reputasyon mas mahigit 2, mas mababa, mga aktibong kasanayan mas mahigit wala, mas mababa, passive skills mas mahigit wala. At sabi ng bida sa doktor na hanggal, kamusta ang operation ni Mr. Jung-hyuk? Specialist ba talaga ang fuck na ito? Mas malala ang status niya sa akin at resident pa ako. Bulong ng ating bida habang binibigay ng doktor ang diagnosis chart kay Choi Jae-seok, ay bigla nagsalita ito, wala akong dahilan para sabihin sa inyo o sa iyo kaya umalis ka na, sabi ng doktor. Sumagot ang bida, sorry, curious lang ako. Pinalalabas lang niya ako at ayaw niya akong makisali, bulong ng ating bida. Sige, magandang araw, binasa ng ating bida at medical diagnosis ni Jung-hyuk. Nabigla ito at nilamukos niya ang papel na naglalaman ng sakit ni Jung-hyuk at inihagis ito sa sahig ng ating bida, ipinatong dito ang dalawang kamay sa ibabaw ng lamesa, at muling nag-isip, magsimula tayo, sa pamamagitan ng pagtingin sa diagnosis. Ang diagnosis ng Gampo Hospital ay estado ng pervasive peritonitis-shaped colon perforation sepsis, depekto sa wall ng tiyan at iba pa. Operation sa muling pagtatayo ng wall ng tiyan, at mga iba pang operation ay isinagawa sa loob ng 7 magkakaibang araw. Karagdagan pharmacotherapy sa panahon ng proseso, psychiatric treatment at plastic surgery, pagkatapos ng paglabas. Muling tinignan ng ating bida ang medical chart na hawak niya, ulong ito, this is. Simula pa lang ay hindi pa natatanggal ang appendix ni Kim Jung-hyuk. Sa halip, ang hugis S na colon hub ay inalis, at nang maglaon, ang pagtahi ng tahi na humahantong sa pagbubutas at impeksyon, muling nagpunta sa front desk ng nurse station ang ating bida at nagtanong ito. Excuse me, may nakita akong Ganchul Hospital ambulance sa labas. Sumagot naman ng nurse, it because we Gangpo Hospital and Gangchul Hospital are associate hospital. Ang mga director ay mga alumni ng medical na paaralan. Samantala nag-uusap naman ang doktor na hanggal na nag-opera kay Jung-hyuk at si director, bakit ko sasabihin sa'yo yan? Sabi ng doktor na hanggal. Sumagot naman ang director ng orphanage. Naging maayos ang appendectomy sa Gampo Hospital pero may mga infection daw malapit sa surgery area. Medyo marami pa itong sasabihin pero hindi na nito na ituloy ang sasabihin. Kahit babayaran ko ng out-of-pocket, mahirap ituloy ang pagbabayad ng mga bayarin sa ospital ni Jung-hyuk. Sumagi sa isipan ng ating bida kung gaano kahirap ang dinanas ni Jung-hyuk, nilamukos nito ang medical chart. Kadalasan ang appendix ay matatagpuan sa kanang ibabang bahagi ng lukab ng tiyan. At sa kabilang banda ang S-shape, colon ay nasa tapat ng bahagi, ang ibabang kaliwang rehiyon, kung saan ang colon ay kumukonekta sa tumbong. Hindi naman sila nagsagawa ng operasyon sa maling bahagi ng katawan, ngunit ang pangangalaga pagkatapos ng operasyon sa Gampo Hospital ay magulo din. Si Kim Jung-hyuk ay nahawaan ng antibiotic-resistant bacteria habang ginagamot at sa gayon ay nauwi sa sepsis. At bukod dito, ang anal fistula na hugis S colon necrotizing fasciitis, ang mga karagdagan sakit ay nabuo. At muli ibinaksak ang medical chart sa lamesa ng ating bida. Itong mga bastard na ito, hindi lang nila hinayaan na mangyari ito, pero pagkatapos ng paglipat nagkaroon din ng treatment exhibition, at diniinan nito ang medical chart ng batang kaibigan, si Jung-hyuk ay hindi pa magaling sa kanyang sakit, at pinalabas na siya sa hospital. So, iyon ang nangyari. Oo, tama, walang ginawang masama si Jung-hyuk. Habang nag-uusap sila ni Director, masasamang bastos. Sinisisi si Jung-hyuk pagkatapos gawin ang lahat ng iyon. Maraming salamat sa Choi Jae-seok sa muling pagdaan, ito ay tiyak na nakakapagod para sayo, wala po anuman. At ngumiti ang ating bida, meron po ako nakababatang kapatid na lalaki kaya alam ko po ang pakiramdam nito, sa isip ng ating bida. Gusto kong maging masaya ka, Hang. Masarap sana kung ikaw ang tunay kong kapatid, Hang. Ayaw kong bitawan ka sa pagkakahawak pero baka nasasaktan ang sarili kong kapatid.
Pero nakalimutan mo na ba na pamilya tayo, Director? Tawag ng ating bida, alam ko na ito ay magiging isang mahirap na landas, gayunpaman hindi mo maaaring pabayaan ang sitwasyong ito. Magsampa ka ng kaso, gagawin ko lahat ng responsibilidad ko. Kinabukasan pumunta siya sa dorm ni Jung Hang, at kumatok ito, sumagot naman ang nasa loob. Oo, pasok ka, at nang nakapasok na ang bida sinabi ni Jung Hang Ikaw yung taong dumating last time, di ba? Nagsalita ang bida habang nakangiti at ibinibigay nito ang fried chicken na alala mo. Balita ko nag-e-enjoy ka dito. At sabi pa ng bida eto, gamitin mo ito para komportable ka kumain. Sumagot si Jung Hyuk at habang kumakain ito. Hihinto na ako sa pagkain dahil busog na ako ngayon. Sumagot ang bida huwag masyadong mag-alala sa akin, at kumain ng dahan-dahan at nabalitaan ko na mahilig ka sa manok, ngunit hindi ba maganda ang pakiramdam ng iyong tiyan? Baka nauuhaw ka, gusto mo bang ng cola? At sumagot si Jung Hyuk, siya Jin Hang din ang nag-aalaga sa akin dati ng ganito, at sasabihin niya sa akin na dahan-dahan akong kumain kung mabilis akong kumain at tatanungin kung gusto ko ng cola, at sasabihin niya sa akin na magbawas ng timbang, manatiling malusog, at mag-aral ng mabuti. Sumagot ang bida pasensya na hindi yata maganda ang mood mo ngayon. Baka walang akong masyadong alam ng call kay Mr. Hee-jin, ngunit sa tingin ko ay siya ay nagmamalasakit sa iyo. At kahit sa mahirap na panahon na ito, tiyak na gusto kang tulungan ni Mr. Hee-jin, at napatingin ito at sumeryoso ang mukha nito, at maya-maya ay ngumiti ito salamat sa pagpapalakas ng loob. Susubukan ko magpakasaya, at lumabas ang system aktibong kasanayan bago mas mababa renewal of light levy. Isa mas mahigit mas mababa pagbabago ng liwanag mas mahigit ang kasanayang, renewal of light, ay na-activate na. At ikaw ba ay isang buff? Ito ay medyo mabuti sa sitwasyong ito. Maaari itong maging mahirap mula ngayon, ngunit ang kasanayang ito ay dapat nakatulong ng kaunti, at ngayon, oras na para sa totoong bagay. Turuan ng leksyon ng mga bastardo na nasa hospital, samantala. Yes, pasok sabi ng doktor na Hangul, kumatok ang ating bida, at nang pumasok ito. How do you do? Nandito ako ngayon para sa diagnosis at para sa iba pa. Dahil wala na tayong oras didiretsahin na kita tungkol dito. Pag-usapan natin ang medical malpractice na dinulot mo sa pasyenteng si Kim Jung Hyuk. Nagulat at pinagpawisan ito sa kabaang doktor na Hangul, habang napadiin nito ang hawak na mouse. Sumagot ito ng ano bang pinagsasabi mo? Iniisip ko kung ano ba ang sinasabi mo. At kung ano man ang sinasabi mong kalokohan umalis ka na dahil busy ako sa pag-aalaga ng mga pasyente dito. At inihagis nito ang medical charts ni Jung Hyuk sa ibabaw ng table ng doktor na Hangul. Dinampot nito ang isang papel at iniharap ito sa doktor. Nagtataka kasi ako, kung tatawagan mo pa itong kalokohan pagkatapos nito. Bakit hindi ka pumunta at tignan kung ano ang sinasabi ng mga record ng operation sa ospital ng Gangpo? Pinagpawisan ang doktor at galit na sumigaw ito sa ating bida. Anong ginagawa mo? Nurse ang tao dito paalisin mo. Ang paghiwa ay ginawa sa tiyan upang obserbahan ang nahawakang rehiyon, ngunit ang appendix was still in place, ang sabi nito. Doktor, dapat ay talagang, tinanggal mo ang appendix. Paano ito nandito pa rin sa lugar na ito? Namula at pinagpawisan ang doktor na Hangul mangyaring tignan mabuti ang mga record ng operasyon, sinasabi nito na ang mga pagbutas ay lumitaw sa S-shaped colon. Doktor na pagkamalang mo ang hugis na colon ay ang appendix noon ginawa mo ang operasyon. Dapat ba natin suriin ang ulat ng biopsy? Pagkatapos suriin ang bahagi ng katawan na iyon tinanggal ay nalaman na ang tissue ay kabilang sa colon. At dahil ito sayo, na ang buhay ng isang lalaki ay nasira, namutla, pinagpawisan ng Hangul na Dr. Pautal na ito sumagot. Wala akong alam tungkol dito, habang nilukot ang papel na medical chart. Muli nagtaas ito ng ulo at tumawa ito, ha. Hindi ko alam ito, wala akong alam tungkol dito. Pinagpunit-punit nito ang medical chart na papel at nalaglag ito sa sahig. Sabi pa ng ating bida, ano ang gagawin mo ngayon? Ngumiti lang ang ating bida at tada. Hindi mo na kailangan mag-alala dahil ito sa mga uri ng senaryo, na naghanda ako ng mga backup ng maaga. Hawak nito ang isa pang papel na naibukod na pala ng ating bida.
Inaasahan ko ito ngunit hindi ka talaga matutugunan. At inaasahan kong isang paghingi ng tawad sa pinakaumpisa. Muli itinaas ng ating bida ang papel na hawak bago muli nagsalita ito. Pagkalipas ng 2 araw sa eksaktong oras na ito, babalik ako. At sa oras na iyon tignan natin ito ng mas malinaw at detalyado. At umalis ito na iniwan ang calling card na ibinigay ni Solwa sa ating bida. Napanganga ang doktor na Hanggal, namumutla ito at pinagpawisan na may halo kaba, at bamulong. Nababaliw na ko, at tinignan nito ang calling card. Baliw ka ba? Sigaw ng isang lalaki president ng hospital na tila ba ibinato ng isang astray sa kausap nito. Muli ito sumigaw na pinukpok pa ang lamesa sa gigil nito. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Pagkatapos ng operasyon alam mo bang tinatanggal mo yung S-shaped colon? Alam ko po, ang doktor pala na Hanggal ang kausap nito at nakayuko ito. Muling sumigaw ang lalaki. Ikaw fucking fucker, lumabas ka na at mamatay ka na. Muling nagsalita ang doktor na Hanggal, ano po ang dapat kong gawin? Tanong nito sa lalaki nakakataas. Fuck. Nakakainis ka, umalis ka muna ngayon. Habang may dinadial ito sa cellphone nito. Opo sir, yuko ang ulo, nagpaalam ang doktor na Hanggal. Maya-maya may tinawagan ito. Hello, sa kabilang linya. Ako ito, busy ka ba kanina lang? Ako ay libre ngunit ngayon ay may dumating, sabi sa kabilang linya. May nagngangalang ba na Choi Jae-zak na naliligaw sa office mo? At sa kabilang linya, ikaw din. Sinasabi ng fuck na iyon na kailangan nating tanggapin ang responsibilidad para sa hindi wastong pag-alerto sa pasyente tungkol sa hindi wastong ginawang appendectomy. At para sa hindi wastong pangangalagang medical. Parang makakakita ako ng dugo sa tagiliran dahil sinubukang mong takpan ang kanyang kamalian. Sa tingin ko lalala ang isyong ito, nag-iwan ng F*** na iyon ang business card para kay Dachul. Huwag kang matakot kung talagang may connection siya personal na nanditong abogado niya. Magpapadala ako ng isang general surgery specialist mula sa aking ospital. Pressure ang isyu ngayon. Pinakamasamang kaso ang senaryo, well dapat gumamit ng paraan. Ano sa tingin mo? Mabuti, gawin natin yan. Ang baguhan na hindi pa nagsisimulang mag-intern ay natuto ng masamang ugali, hanggat maaga bunutin natin ang usbong sa mga ugat nito. Kasalukuyan nag-uusap ang dalawang Hanggal. Samantalang ang ating bida ay nakatayo at nakatingin sa harapan ng gusali ng Gangpo Hospital. Samantalang sa attorney's office, nagtanong ang director Mr. Jae-zak, magiging okay ba talaga ito? Lubos akong nagpapasalamat na tinutulungan mo kami. Ngunit, parang mahabang proseso talaga ito. Nagsalita ang ating bida, ang dahilan kung bakit ako nandito ay dahil may tiwala ako. Tiwala, sagot ng director. Sumagot uli ang ating bida, may trump card ako, UC. Samantalang pagpasok nila sa meeting room, pagbukas nila ng pinto tumayo ang isang babaeng abogado at sa wakas nandito ka na, Mr. Choi Jae-zak. Iniabot nito ang kamay at ikinagagalak, kitang makilala, ako si Park Cho, legal na kinatawan ng Gangpo Hospital. Well, hindi naman kami nagtipon dito para lang makipagbati, tumingin lang si director at si Choi Jae-zak. Let's straight to the point. Ang nangyari sa pasyenteng si Kim Jung-hyuk ay nakalulungkot na bagay na nangyari sa Gangpo Hospital. At nagalit ang director, walang hiya ka. Anong sinasabi mo? Ngayon pa umabot ng ganito. At sumagot ang babaeng Hanggal na abogada, oo, naintindihan ko na galit ka kayo. Yumuko ang babaeng abogada at malugod, namin tatanggapin ang lahat ng inyong galit. Kahit na paggawa ng isang pagpupulong na tulad nito, nang huli ay isang bagay na hindi maganda ang ginawa namin. Tumawa pa ito na parang ng asar. Ngayon ding sa meeting na ito, gusto naming linawin ang ilang hindi pagkakaunawaan na maaaring mayroong tungkol sa isa't isa. Anong sinasabi mong hindi pagkakaunawaan? Nagulat ako. Tumingin ka sa akin, babae. Susuguring sana ng director ang babaeng abogado, ngunit iniharang ng ating bida ang kanyang kamay. Isang hindi pagkakaunawaan. Naniniwala ako na mayroong mga maling pagsusuri at maling paghawak na nangyari. Magbabago yun habang pinag-uusapan nating ang mga bagay. Ako si Kang Taesan, isang general surgery specialist ng Gangpo Hospital. Mangyaring umupo sa ngayon, maaari nating pag-usapan ang nangyari pagkatapos. Magsasalita muna ako tungkol sa appendix case.
Ang dahilan kung bakit tinanggal ni Mr. Jaewong ang S-shaped colon sa halip na ang appendix ay dahil sa hugis ng katawan ni Mr. Kim Jung-hyuk. Naniniwala ako na alam na lahat na para sa maraming napakataba na pasyente, ang taba ng katawan ay maaaring maging mahirap sa pag-secure ng paningin sa panahon ng operasyon. Hindi lamang iyon, ngunit ang pasyente na ito ay isang espesyal na kaso din dahil ang kanyang hugis S na colon ay lumipat sa kanang bahagi ng lukab ng tiyan. Kapag isinasaisip mo ang mga puntong ito, makatwiran lamang na medyo naoprahan si Mr. Kim Jung-hyuk, pinutol ng ating bida ang sinasabi ng Hangul na doktor. Puro palusot ang naririnig ko. Sabi ng ating bida na tumayo at pinagsalikop ang dalawang braso nito. Ahem, baka hindi mo pa alam ang tungkol dito. Not knowing what the situation is an issue sa iyong dulo. Totoo na ang pag-secure ng paningin sa mga pasyenteng napakataba ay maaaring maging mahirap. Gayunpaman, kung ang isang pasyente ay nasa ganoong kondisyon, dapat mong isaalang-alang iyon at maging mas maingat sa panahon ng operasyon. At gayon ding dapat mong malaman na kung susundin mo ang colon kung saan nakalakip ang appendix madali mong makumpirma ang lokasyon ng appendix. Tumingin ito sa doktor na Hangul at muling nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi ito isang bagay na mahirap gawin, kaya sinasabi mo ba sa akin na hindi ginagawa ng ospital ng pagsusuring ito ng maayos? Mangyari huwag sisihing inosenteng pasyente, kapag ang inyong mga doktor ay hindi sumusunod sa mga protocol o gumagawa ng kanilang trabaho ng maayos. Parang napay ka ng doktor na Hangul tumayo ito at sumigaw. Ngunit ang labis na katabaan ay isa sa mga posibleng dahilan ng necrotizing fasciitis na sinabi at nabuo kay Mr. Jung-hyuk. Ang katotohanan na ang taba ng katawan na naipon sa kabuuan ay bumababa sa parehong T-cell na nagpapababa sa paggana ng immune system sa kabuuan, ay isang bagay na kinikilala ng akademya. Isa pa, dahil sa mahinang immune system ng pasyenteng si Kim Jung-hyuk kaya gumamit kami ng globulin. Tumingin ang director sa doktor na Hangul at sa ating bida, hindi ako sigurado kung anong sinasabi ng dalawa, ngunit masasabi kong sinusubukan nilang ipilit ang kasalanan kay Jung-hyuk. Nagagawa ba ni Ginoong Jae-suk na makipag-ayos sa isang professional na doktor sa mga talakayang ito? At muling nagsalita ang ating bida, ito ay hindi lamang isang isyu ng labis na katabaan. Hindi ba ito ang kasalanan na impeksyon sa buong ospital ng antibiotic-resistant bacteria? Kaya naman ang kaso ng necrotizing fasciitis ay nabuo din sa sepsis. Muling sumagot ang doktor na Hangul, ang ibig mo bang sabihin na obesity din ang dahilan ng antibiotic-resistant bacteria? Tumawa ito at may pinakitang papel. Kung ipagpapatuloy mo ang pagiging ganito, wala akong ibang pagpipilian. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload, like and share nyo na din. Maraming salamat po.